Kahit anong liwanag at dilim ng umaga, may mga taong pumitiling tumindig para sa kapwa. Sa bawat pasilyo ng kapangyarihan at sa bawat kalye ng pangarap, hinahanap natin ang mga tinig na ginagabayan ng prinsipyo, ng sosyal inubog ng puso at hindi ng luho. Sa ating malayong ating taglakayin, kung paano niya pinananatili ang ulayan sa kanyang mga nasasakupan. Sa likod ng ulad ng bayan ng Kainta, isa sa mga pinakamasiglang lungsod sa rehiyon, tahanan ng masisipag at mapagmalasakit na mamamayan, ay may mga lider na patuloy na nagsusulong ng progreso, disiplina at pagkakaisa. Dito natin masusulipan ang tunay na diwa ng pamumuno, ang kakayahang makiisa sa tao at maghatid ng pagbabago sa simpleng paraan ngunit may malaking epekto. Kaya naman, samahan ninyo kami sa panayam na ito, kasama si Consel Ezekiel Kahuna ng Cainta Rizal upang tuklasin ang kanyang mga prinsipyo, karanasan at pananaw sa tunay na pamumuno. I'm Ezekiel Tahuna, 34 years old. I'm currently serving as municipal councilor of Cainta Rizal. And siguro yung background ko na lang sa public service, ano? Nandito na ako sa public service siguro 15 years na. 15 years. Nag-start ako as Sangguniang Kabataan, SK, sa barangay namin, Barangay San Andres. Then, afterwards, at the age of 18 years old, naging ako yung youngest barangay kagawa dito sa bayan. Then, tuloy-tuloy, nakatapos ako ng term. Tapos, last 2022 na selection, yun yung first term ko as municipal councilor. Ngayon, second term ko na. Pangalawang term ko na as municipal councilor. Then, siguro background ko sa school, nag-graduate ako ng college sa San Sebastian College, Legal Management, Bachelor of Science in Legal Management. Meron rin akong background sa law school, no? Hindi ko lang natapos. Siguro naka 3 years ako sa law school. Nag-pandemic lang. Nag-stop ako. Then may master's degree ako sa public administration. So, na-inspire ako na tapusin yung master's ko dahil nga nandito ako as a public servant. Yun siguro yung background ko. Nung siguro way back nung SK ako, Sangguniang Kabataan, na-audio ko lang siguro ng mga kaibigan. Before kasi ang SK noon, 15 years old, pwede ka na tumakbo eh. So, yun yung age ko, 15 ako, turning 16 years old. Nag-start ako, medyo sport ang SK, yun yung naging SK. Nagba-basketball ako before. Then, nagustuhan ko yung hindi lang pala siya sports talaga, kundi talagang broad pala to. Kapag pinasok mo tong public service, marami kang pwedeng gawin, marami kang pwedeng mabago sa community, mabago sa buhay ng mga nakasasakupan mo. Yun yung nagustuhan ko. And ngayon nakafocus ako. Nakakatuwa nga yung work ko simula nung naging SK ako is Sangguniang Kabataan Councilor. No, ako yung naging barangay councilor, barangay kagawad kasi English yan, councilor. Until now, councilor ako. Kaya parang dito ako dinadala na makapag-create ako ng mga ordinances, resolution dito sa lugar na or lawmaking kung mas magalang sabihin. As I
local legislator. We called ourselves as legislator din. No? Kami yung tigagawa ng mga ordinansa, resolution, mga policy making dito sa lugar namin. So yun siguro yung pinaka-role ko ngayon. No? Kapag may mga need na batas, no? Na lalong-lalo na ngayon sa generation natin, nakikita natin sa age ko yung generation natin ngayon na very fast moving. Marami tayong maraming mga kailangan mga bagong mga ordinansa na nararapat ngayong age natin. Yun siguro yung yung role ko na as a councilor na gumawa ng mga batas para sa ikagaganda ng municipality na. Values. Actually, ayaw kasi masyata ng values, parang nagbubuhat ako ng bako. Pero yung pagiging makatao talaga, yung may heartfelt ka lalo na sa mga kababayan natin na naghihirap. Kasi galing ako kung yung background namin, galing ako sa floodway. Yes. No, yung floodway area, informal settler siya. No? Doon talaga nag-start yung family namin. Doon ako pinanganak, doon ako lumaki. So, ramdam ko yung nararamdaman ng mga masang Pilipino, yung mga talagang naghihikahos. So, yun yung parang gusto ko silang yun yung gusto kong i-reach out, yung mga ginagawa nating batas. Yun yung priority ko na ma-reach out ko sila. Siguro yung kung let me say yung injustice and yung fairness, kasi kaya may government no? Kaya may government, sila talaga yung gumagawa ng ways para magkaroon tayo ng equality, no, sa natin dito sa community natin. Yun yung and maganda rin na may nagkaroon tayo ng background na nakapag-aral tayo na na-apply natin yung mga pinag-aralan natin. Pwede tayong nakakagawa tayo ng mga laws, na nakakapag-create ng fairness dito sa bayan natin. Bigyan ko kayo ng example, Yes. last sangguniang bayan, or yung first term ko, ako yung committee ng Ways and Means. Yung Ways and Means, ito yung sa madaling salita, ito yung nagke-create ng mga taxes. Yes. Nagke-create ng tax para magkaroon ng fund yung LGU natin. So, binabalance namin, binabalance namin kung ito bang buwis, itong tax na proposal namin, ito yung makakatulong or makakasama dito sa tatamaan ng pag-increase ng taxes, no? Binabalance namin kung for example sa mga tindahan, sa mga small businesses, yung mga micro businesses natin, mga maliliit na tindahan, meron kaming study na dito sa mga kalapit na municipality or city namin, no, yung kaintay yung pinakamaliit na tax pagdating sa mga small businesses, sa mga tindahan. So may proposal na dumating sa amin na mag-increase na kami, no, na of course kapag ganyan may mga public hearings na ginagawa. Yes. May mga public hearings na ginagawa para malaman ng mga stakeholder, yung mga tindahan na may proposal na ganito. Nalaman namin na yung yung kanilang mga hinaing, yung feelings nila regarding that. So, doon namin na balance.
No? Doon namin na-balance kung ito ba'y tanggap nila and ito ba'y makakatulong dito sa aming bayan. Ano to ito yung mga traits ng Yes, noon pa noong yes. ito yung mga traits na hindi pa tayo sinasakop ng state Spaniards. Meron na tayong bayanihan no? Ng pakikipagkapwa-tao. So, talagang siya, for me, talagang ito yung nagde-decide, no? Until now, ano pa rin to kumbaga, ito yung ginagawa natin. Ako, ginagawa ko pa rin yung bayanihan, tulungan, pakikipagkapwa-tao. Ginagawa pa rin natin to na politically, aside siyempre sa pagiging legislator namin, may mga nakakaranas kami dito ng ng mga pagbabaha. 'Di ba? May mga lalo sa lugar nila. Baba ko ba sa inyo? Sa Corolla. So, nakakaranas pa rin kami kasi ang Cainta, kung sa hindi nakakaalam, catch basin ng Cainta. Galing sa bundok, yung mga tubig galing sa bundok. Dipolo, Sierra Madre, pag bumaba dito, ito yung unang tinatamaan. So, ayan, may mga times talaga na nagtutulungan, hindi lang yung pagiging tagagawa ng batas yung gagawin mo as a public servant. Tutulong ka rin talaga, gagawa ka ng way para makita ng mga tao, ng mga constituents mo na ikaw, handa kang tumulong para sa kanila. Yes po. So, parang kinoconnect niyo po yung that kind of identity like pakikipagkapwa, bayanihan, lalo na when it comes sa mga sakuna na nangyayari. And nako-connect niyo po siya sa leadership niyo, sa how ka po nakikitungo sa mga mamamayan niyo po dito. Yes, kasi kapag nandito ka sa office, pag nandito ka sa pwesto na to, hindi ka lang pwedeng nandito ka lang sa loob ng opisina, nakaupo Kailangan pinaparamdam mo rin sa mga tao na kasama ka nila, lalo na kapag may ganyang situation, hindi ka nawawala bigla, Yes. di ba? Morality. Yes. Morality. Filipino morality. Values. Dami kasi. So, Hindi nakatumatak. kasi dito sa Cainta talaga, maliit lang kami. Small community lang talaga kami. Kumbaga, magkakakilala. Yes. Magkakakilala kami. Kaya, kapag may nagkakaroon kami ng mga disaster dito, talagang makikita mo talaga, nagtutulungan bawat isa. Ako personally, naniniwala kasi ako talaga na sa demokrasya. We are a democratic country na kailangan respetuhin yung opinion ng bawat isa. Kaya ako, kung ano man yung nasasabi, lalong-lalo na, madalas yan kapag may election period. Diba? Makakarinig ka talaga ng hindi magaganda. So, respeto ka lang. Kasi part ng demokrasya natin yan. Lalo sa social media. Yes. May mga challenge sa iyo, mga post mo, 'di ba? Magpo-post ka sa social media. Kapag basher ba tawag doon? Kapag may mga basher ka, 'di ba? So nirespeto ko naman, wala akong personal ill feelings sa mga na gumagawa ng intriga. Kasi mahirap ka kapag walang ganun Pag nakatikom yung bibig, hindi healthy sa bansa natin, sa community natin. Kasi mawawalan ng check and balance Yes. Di ba?
yan yung ano, yan yung kailangan natin dito sa bansa natin na ano tayo, sabihin natin kung ano yung nasa loob natin. Unang-una, kapag ikaw di mo sinabi nasa loob mo, may stress ka. Diba? Yes. So, yan. Kung sa social media, kung check yung social media ko talaga, very, ano lang, may political, pero much more sa, ano talaga, than political yung mga post ko sa Sockmed. Kasi gusto ko, parang gusto ko good vibes lang din. Di ako parang, ano ko lang, choice ko lang na wag makisaw-saw sa mga intrigue sa politika. True abstracts na lang. Yes, yun na lang. Yung kung ano ko, kung sino ko, yun na lang yung ano ko, yun yung pinopost ko lang. Kung ano yung ginagawa ko. Pero yung makikipagtalo ko kahit na ano personally, hindi ako nakikipagtalo. Hindi ko kumaga kapag may mali, kino-correct ko. Pero once na may opinion ng isang tao, nirerespeto ko na lang. Mas kasi naniniwala ako na much more sa gawa no? Kung ano yung nakikita nilang ginagawa mo. Yun yung mas totoo. Hindi ka tulad kapag dami mong sinasabi. Ang daming salitang na pero no action. Diba? Parang worst din yan. So, yun na nga, yun na nasa. Yes, so ano pa rin yan, very significant pa rin na dapat na yung mga values na to hindi mawala, no? Hindi lang sa mga leaders natin, sa ating lahat, Yes. no? Kasi yun lang minsan mahirap, no? May values tayong pagkapwa-tao pero may values tayo may values tayong natutunan sa, sabi nila, no? Sabi ng mga teachers natin yun, yung sa mga sa Spaniards law natin natutunan yun, yung yung crab mentality, no? Na nakikipagkapwa-tao nga tayo, pero minsan kapag may nakita tayong may umaangat, tinihila natin pababa, no? Na kadalasan yan sa mga chismis yan, nag-umpis chismis yan. So kailangan siguro natin i-set aside natin yun, mas unahin natin yung paano tayo matulungan yung bawat isa para umangat. Dito sa bayan namin siguro yun, una siguro yung dahil may sinapalo kami, God-fearing yung God-fearing yung community namin, municipality namin. Kung makikita mo yung every Semana Santa, halos lahat ng tao dito lumalabas. Sa pagkakaalam ko, ang sinakulista namin, mayroon kaming at least 20 na groups. Consist ng yung iba, nasa 50 katao, yung members. No? Maliliit pa lang, makikita mo, maliliit pa lang, sumasali na sa Senapulo. May mga stage kami dyan every Semana Santa. Iba't ibang grupo, nagtatanghal sila. Tapos may parada kami dyan. And pinagmamalaki namin yung Our Lady of Light namin na simbahan. Sa mga oldest church din sa atin dito sa bayan yan. Very yung culture niya napakalawak, napakalaki na. And isa pa program na
ayun, yung, yung program namin na malasakit sa tao, lalo sa mga mahihirap. Kasi nga, yung social services namin, talagang pinagtutuunan ng pansin. Dahil nga sabi ko kanina, di ba, meron kaming program na free yung service ng from womb to tomb. Di ba? So mula pagkapanganak, basta lumaki hanggang pagkamatay mo, libre dito sa kaya namin. Kaya, yun. Number third traits. Siguro, sabi natin kasi pet lover ako. No, may mga program kami regarding sa hindi namin pinapabayaan yung aming mga yung mga alaga nating pets. Ano yan, regular, may free vaccine, pakapon. Actually, may shelter kami. Meron kaming one-type animal shelter. Kapag yung mga, kasi kinukuha namin yung mga dogs and cats, strays, kinukuha namin sila, tapos dinadala namin. Kapag wala nang ulang tutubos, kasi tinutubos yan eh. Pag walang tumutubos, dinadala namin sa animal shelter namin sa Tanay. Meron din tayong meron din sa pagmamalasakit, meron ka home for the aged. Siguro, iilan lang na munisipyo or city dito sa buong Pilipinas na may sarili home for the aged. Na pag tumanda ka, pwede mong dalhin doon. Diba? Medyo hindi natin culture yung gano'n kasi tayo eh. Mahal natin yung mga magulang natin, yung mga lola natin eh. Diba? Very, family-oriented tayo. Pero, syempre, dahil ang government nga, sabi ng mayor natin, government, yun na yung huling mong pupuntahan eh, kapag may problema ka eh, diba? Pag di mo kaya ng pamilya, ito yung huling mong pupuntahan. So, may home for the aged tayo. Yan. Kasi once na alam mo yung aware ka sa mga nangyayari sa community, once na alam mo kung ano yung mga programs at mga kailangan pang programs para sa community mo, malaking tulong yun sa pagiging leader. Kasi nararamdaman mo yung nararamdaman ng ibang tao. Siguro, syempre hindi ka lang nursing student, no? Ka rin eh, unang-una Filipino ka rin, na dapat may pakialam ka sa country natin, sa bansa natin, may pakialam ka sa community natin. And in the future, lalo yung mga youth, in the future, magiging kayo, talagang magiging professionals kayo. Na kayo nga yung parating sinasabi sa atin ito, lalo may bata pa tayo. We are the hope of our country, di ba? Yes. So, kailangan ngayon pa lang, minomold na tayo. Minomold na kayo, yung mga kabataan, para kayo yung mga next generation na magiging leader, kayo yung mga next generation na magtatrabaho para sa bansa natin. Yes. At dapat yung pagmamahal niyo, yung love niyo sa country, ngayon pa lang, minomold mo. Yung mga kabataan kasi dapat yan proactive. Dapat aggressive sila pagdating sa pagpapalawak ng mga programs, no? Hindi lang dapat yung mga kabataan ngayon, taas ng sa atin, ang taas ng pagtingin sa atin eh. Kung nakikita nyo guys, halos lahat ng mga ng mga public servant ngayon, mga politicians ngayon, halos mga kabataan eh. Di ba? Next generation eh. So, yun yung
yung nakikita ng tao na gusto nila, bata na yung mag-lead. No? Na nakikita nila dapat proactive. Na sila yung may change na nangyayari doon sa community kapag sila yung sila yung nasa posisyon. For example lang natin yung transparency, no? Yung transparency dapat yung kung ano yung position mo, dapat transparent ka sa ginagawa mo. No? Kasi kapag nasa posisyon ka, hindi naman yung dapat tanggalin na natin sa utak natin na na parang yung mataas yung tingin. Kasi dapat pag nasa posisyon ka, pag public servant ka, dapat tingin sa'yo dapat yung ordinaryong Filipino. Dapat, trabahador ka ng gobyerno. Diba? Hindi dapat tingin sa'yo na boss, amo. Sa totoo lang, dapat ang tingin sa amin dapat sa public servant, servant. Trabahador, nagtatrabaho sa gobyerno. So, dapat transparent ka sa lahat ng ginagawa. Siguro doon mo ma-encourage yung mga youth na sila yung gagawa ng change para sa community natin. Siguro sa mga kapwa ko kabataan, sumututuring ka rin siguro kabataan. Tayo yung kasabihan, panindigan natin, no? Panindigan natin na tayo yung pag-asa ng bayan. Ngayon pa lang, gumawa na tayo ng ways na makakatulong, no? Doon sa sa community natin or sa kahit saan. Iwasan na natin yung pag-iisip ng ino-normalize natin. Ngayon pa lang tayo mga kabataan, wag natin i-normal yung mga masasamang gawain. Wag na natin i-normalize yung kasi minsan yung pangongopya, inaano pa natin yan pinagmamalaki natin yan. Tanggalin na natin yon kasi yan yung start ng yan yung start ng corruption. Yan yung pag-start ng corruption. During our pagiging student pa lang natin, stop na natin yung pag-normalize ng mga bawal. Para habang pagtanda natin, di ba, hindi na natin siya ginagawa. Ayusin na natin ngayong itong age pa lang natin. Kasi nakita naman natin yung nangyayari sa ngayon, di ba? Yung mga corrupt, di ba, na ang daming gustong pumasok sa mga department sa government, customs. Bakit? Kasi maraming pera. DPWH dahil marami daw pera. So maging contractor lahat, di ba? Tapos parang hanga pa ibang tao. Yan, tigilan na natin yan. Bagkos, natin sila, anong tawag dito? Expose natin yung mga masasamang mga nangyayari mga ginagawa. Alam ko, naniniwala ako na may chance pa yung future natin, may chance yung bansa natin, yung community natin para sa isang mas maayos na lugar. Para sa mga susunod pang generation. Ano yung natutunan nyo sa interview natin kanina with Counselor? Ako, actually, natutunan ko na grabe pala yung ambag ng politiko sa pag-shape ng mga youth Yes. pagdating sa political awareness. And that yung mga programs talagang nakakatulong yun para, alam mo yun, maging aware tayo and maging active tayo sa society. So, ayun. Yes, ikaw, Ara, what do you... Actually, tumatak sa isip ko, or like, pinaka na-remember ko na sinabi niya na habang bata pa talaga tayo, kailangan maging engaged tayo. Yes. Tsaka, him saying din na habang bata pa tayo, wag na natin i-normalize yung mga alam nating mali para hindi natin siya madala sa professional field. Tsaka sinabi niya rin na
we're not just a student lang, di ba? Hindi lang tayo nursing student lang na nakafocus sa medical field. Siyempre, part din tayo, Filipino din tayo, and part din tayo ng community and then ng country natin. So, having a political awareness and political involvement is very crucial talaga, di ba? Yes. What do you think, mate? For me naman, sa whole interview natin, I did realize na grabe pala yung sakop ng politics. Yes. Hindi lang siya in one aspect. Halos lahat ng nasa buhay natin, it's political. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng tawag dito, lahat ng nakakasalumuhan natin. Politics is not just a small part of our life. Parang whole life natin, nagiging political siya. Kaya dapat, yun nga, like sabi ni Ara kanina and sabi din ni sabi din nung natin kanina that we should take politics seriously talaga as young as we can. And sa tingin nyo, paano natin mapapanindigan yung pinaka main quote nila sa atin na as kabataan, tayo yung pag-asa ng bayan? As Councilor Ezekiel Tahuna said nga na as much as possible na gawin na natin hanggat maaga pa. Yes. Kasi mas maganda kung maaga pa natin ng mas maaga kaysa naman hintayin pa natin na mas lumala pa yung sitwasyon natin ngayon. Let's say na marami problema yung Pilipinas, ganon. Kaya as kabataan, as tayo ng mga estudyante, mas maganda na makipaghalubilo tayo at tumulong tayo sa mga kapwa natin Pilipino para matulungan din natin ng environment natin. Sa akin siguro yung pagiging politically aware. Importante talaga siya, no? Kasi sabi nga ni Glyza, dahil sa mga officials natin, dahil sa mga nagli-lead sa atin, nasi-shape tayo. And hindi lang dahil sa kanila, dahil din sa atin. Kasi kumbaga tayo mga Filipino, tayo yung roots. Tayo yung nagdala kung bakit sila nandun sa sitwasyon na yun. Bakit sila nagli-lead sa atin. And ayun lang. Day and age, ang mga kabataan ngayon is like, ang dami, parang like, sila, nagiging mas involved sila sa mga politics. They fight for what they think is right and what is just. Yun nga, sa sinabi ng lahat, which is very true naman, super important ng politics sa life natin. Because politics is like buong buhay na natin. Without politics, wala tayong alam pagdating sa hierarchy. We won't know if natitake advantage na ba tayo, if nililid ba tayo sa tamang daan. And ayun, being politically aware will help us grow and our community grow. So, yeah. Worth it yung nag-gusto natin. Yes. Kain. Simulan mo ang pagbabago, sikapin mo at abutin mo. Manalig ka at huwag isipin mga pagsubok nating haharapin. Nagkakaisa sa isang hangarin, pagtutulungan at pagmamahalan. Bumangon na sa isang panaginip, natatahakin natin at tutuparin. Sumama na